Then, impression, osteoarthritis of the lumbar spine. Osteoarthritis ang tumama sa inyo, ma'am. Tuwid na tuwid. Okay. Straighten and lumbar curvature. And osteoarthritis nga. Ilan taon na kayo? 46. 46, parang tama, pero ito ang lumabas. Ano ba ibig sabihin ng osteoarthritis? Pangkaraniwan, lumalabas muna yan sa tuhod eh. Pero sa inyo kagad tumama sa lumbar Oo, spine. dito. Ibig sabihin yan, ma'am, osteoarthritis, umihina yung mga edges ng mga ano nyo, ng buto nyo. Ito, yung vertebral body nyo, nagkakaroon ng mga spar yan. So, ibig sabihin nun, hindi na rin healthy yung dish nyo. Wala na siyang sustansyang, nabibitin yung sustansya na re-receive niya. Kaya nagkakaroon na yan. Tapos, yung kinakain natin, mga yung purines, yung alat, yung mga flavor na kinakain natin. Pero that's normal sa atin, kumakain tayo ng mga malalas. Hindi na uso yung dating mga sinaunang panahon, wala tayong asin. Ngayon, meron na tayong asin. Oo nga. Normal na kaya normal Pero yan. sa amin naman kasi, OFW, konti lang. Parang walang lasa. Pero, Yung kinakain namin. doon po siya eh, kahit i-research nyo, sa mga, yung mga purines po nga na ini-create ng pagkain natin, galing sa pagkain yun. Yun po yung mag-create ng mga tinatawag na calcitic or spar. Pag nag-x-ray kayo, makikita may mga spar, i-consider na po yan na osteoarthritis. Osteo means bones, arthritis, sakit sa buto, yung mga parang mga putik-putik. Okay? Tapos dito ko, parang wala nang ano. Parang wala nang lakas. Oo. Tapos yung tuhod ko, tinan mo to, maano. Namamaga. Oo. Okay. Nung dumating lang ako, ganyan. Hindi, ito, yung dyan sa balakang nyo, total. Kaya nang sabi nyo, OFW kayo, Oo. Nagkaka- Nagkakaroon tatlong aso. nagkakaroon ng compression yung mga dish nyo, siyempre sa kasipagan, kung ano-anong trabaho. Siyempre, pagka nasa trabaho tayo sa abroad, hindi tayo pwedeng patulog-tulog dun, pagkakalitan tayo ng bus natin. Tsaka, iba ang magiging routine dun. Usugal ito konti, ma'am. Pero kaya naman natin yan, usugal ito konti. Tuturuan lang kita ng stretching, ha? Pagdating ng kung babalik ka man sa abroad, Opo. tuturuan kita ng daily routine mo ron. Para kahit mapalaban ka, yuko, tayo, buhat, yuko, tayo. Katulad yan, nag-aalaga ka ng aso. Pag nagpaligo ka ng aso, pag Ay, naglinis ka grabe. ng siyempre, malaking pasakit sa balakang yun. Tapos, siyempre, pagka nagpaligo ka, mababasa ka na rin. Mamaya-maya, pagod na pagod ka, ililigo mo rin. Tapos, Oy, i-try sa mo likod siya ko. ng 4 na oras. Kita mo, Kasi tatlong aso, malalaki. malalaki. Opo. Iligaw mo. Relax na. Saan po ba kayo? Kung ko po. Okay, relax na. Ay, ano pa rin. Makikita pa rin kahit iligaw mo sa yung CCTV yun. Pag dito, ilagay mo sa lagay si Dam. Biro lang yun. Okay. Para mabawasan lang yung trabaho ni Kabayan. Mahirap din kasi mag-alaga ng aso. Opo. Ako yung aso, maliit lang. Pero mas mahirap pag bata. Sa bagay, bata, pag nalaglag, patay. Pag ang aso nalaglag, pinay-pinay lang konti. Oo. Pero pag bata, kagaya sa ako, Saudi ako eh. Opo. Nabalitaan niyo yung nag-cellphone siya, umiilang sa saglit, nalaglag sa third floor yung bata. Patay ang bata. Oo nga. Patay din si Kabayan. Saglit lang yun. Yung patay, nakita sa CCTV, umihi lang siya. Eh ang bata, 3 years old, tumatakbo na. Eh siyempre, yung bata, hindi naman Malikot alam na na tamang-tama naman pag-ihi niya. Saglit lang, paglabas niya, basag ang bungo ng bata. Hanggat maaari, sama nyo yan sa banyo. Lalo yung mga ganyan, 3 years old, 5 years old, wala pang knowledge yan. Hindi pa nila alam yun, malaglag-laglag na yan. Relax lang. Di ba mahilig? May maraming cucumber dun eh. Opo. Yan, kakain yan. Mga lettuce, ano pa.
Ay, ganyan. Tapos Thousand Island. Tapos konting mga tuna-tuna. Ganyan. Kasi, itong ganitong edad mo, bata ka pa, meron ka ng osteoarthritis sa spine. Pag nadagdagan pa yung edad mo, pag nag-going to senior tayo, mas matindi pa po siya. Malalaan siya. Yes, mas lalala po siya. Pero paano awatin? Tuturuan ko kayo ng stretching para maawat yan. Tama po. Okay, relax na. Pag nag-50 ka, mararamdaman pa yan na, oh, may edad na talaga ako. Pagka nag-senior ka na, ay, talagang matanda na ako ah. Mapag-yuko-yuko mo, mararamdaman mo na, aabot ka na ng pera ko, nalaglag yung pera mo. Mahirap Ang bagal na. Pero kaya natin yan. Maganda pa naman yung likod nyo, hindi pa talaga totally yung maraming sira. Kaya pa yan. Pero pag nakita ko sa likod nyo, yung mga vertebrae nyo, kakalahati na. Mahirap na po. Hirap na. Pero sa inyo, buo-buo pa eh. Nagkakaroon na ng mga putik-putik. Alam mo yung pag nag-welding ka, yung may sobra. Oo. Yun yung parang spar sa ating Oo. yung mga riba-ribaba na yun yung nagpapasakit sa atin, sa likod niya. Mga bone spar. Consider osteoarthritis. Pangkaraniwan natin yan na sa tuhod eh. Kapag may arthritis tayo. Pangkaraniwan sa tuhod, hindi kagad sa spine. Ibig sabihin po na umakyat na. Umakyat, tumalon kagad sa spine kagad. Hindi, sa bunga ng pagtatrabaho niya, Oo. mga compression sa Kasi po, bis. na ano siya, namamagay yung ano niya. Hindi, ano lang yan, ngayon lang yan. Oo. Ang tawag dyan, manas. Manas. Oo, nanibago yung pakaramdam niya rito. Inhale. Exhale. Diyan ka lang muna. Higa ka na dyan. Tapos may tuturo ko sa exercise. Ganito, kunyari, nasa higaan ka na. Ito yung kama mo. Lumuhod ka sa kama mo. O. Dumipa ka. Tapos, ang bilang lang, 1, 2, 3, mabilis lang. Ayan, o. 1, 2, 3. Tapos, pag dipa mo, di ba na, bumalik ka lang na ulit. Nakikita ko na ito yung exercise ng mga Oo, napapanood ko po sa inyo. 1, 2, 3. Huwag yung tagalan na. 1, 2, 3, 1, 2, 3 lang na. Isa pang balik. 1, 2, 3. Ganun lang. Tapos, tayo. Pagtatayo, tagilid muna. Para yung may mga osteoarthritis sa balakang, hindi masira agad. Yan ang tamang pagtayo. Sige, tayo ka. Tapos, sa umaga, pagising, O yan, ginagawa. lakasan mo konti. Yun! Okay, upo na. Ganyan lang. Diyan ka lang muna. Tapos, syempre, ang kasunod niyan, walang aw sa paw na. Yan ang kasunod niyan. Pag sa likod, haluan niya ng konting oil. Apo. Pero pag sa mga paa, mga binte, direct na. Mga tuhod. Dito kasi sa likod, medyo manipis ang balat natin. Kahit pa paano. Para mas mahaba rin yung pagmamassage yun. Para dumudulas-dulas. Kasi pag pinuro niya dito sa likod, masyado mainit. Pero pag sa tuhod, okay lang. Sa mga siko, okay lang yan. Huwag lang sa taas, sa legs. Medyo manipis ang balat yan. So, may initan kayo, haluan nyo ng konting, kahit pa paano oil. Yung mga bandang sa singit pataas na, medyo kailangan yung oil. Bakit po, Master, itong tuhod ko tumutunog pag Osteoarthritis nga eh. Meron kang arthritis eh. Ay, higa ka. Para ayusin na rin yan. Tsaka dito ko pag umaga. Ang pangkaraniwan sa osteoarthritis, alam niyo na yung tuhod. Yan, sige, para pagbalik nyo sa abroad. Ito, namamanas oh. Opo. No, binat na binat to. Sakit na.
Pero yan, pag matutulog ka mamaya, ganito lang. Saglit lang. Yan, elevate. Pero lagyan mo rito ng una na. Opo. Kasama yun, no? Ha? Para mawala yung pamamanas. Nanibago ka lang sa klima. Pauwi niya lang eh. Oo, kasi malamig pa rin. Diba? Mm. Relax lang. Tandaan nyo, walang problema sa mga tumutunog-tunog. Pero pag nagkikreate ng mga ngalay, kirot, sakit, hindi po pwede. Kailangan tumutunog lang siya. Kasi part na ng buhay natin yung mga clicking. Because of sa food na tinitake natin, Opo. sa mga ini-intake natin, yung mga flavors, yung kinikreate nga yung purines ang tawag. Tapos, yung purines na yung magdi-develop yun yung tinatawag na calcific. I-repair na naman yun sa medical term na spar. Isa pang medical term, osteoarthritis. May isa pa palang medical term dun sa mga spar na yun. Osteophytes. Yan. Mas malalim. Sa lumbar yun. Sa'yo maliliit pa eh. Oo. Kaya osteoarthritis pa lang. Pag medyo lumaki-laki na yung mga yan, osteophytes ang tawag. Ang pinakamatindi yung osteophytosis. Yun yung mas godfather ng mga spar. Mas delikado na po yan. Mas masakit yun. Talaga mas delikado pag nagbuhat ka ng mabigat. Pag may lumugutok sa balakang mo, lulumpuhin ka niya kagad. Para kang nawalan ka ng lakas, nakaganto ka, hindi mo kagad hindi mo na maiunat ng ganun. Parang may lastiko na noon. Opo. Ano yung parang may kumuryenteng umiinit? Oo. Pag nagpaliw ako, tapos tumayo ako, nako, Diyos ko, parang Pero yun nga, sakit. palagi mo nang susuportahan yung balakang mo ng haplos. Kasi, siyempre sa Hong Kong, alam naman natin sila dyan, talagang heavy worker sila. Kasi talagang, gawin mo to. Talagang ako, danas ko rin yan. Kahit driver ako ron, nakita niyo no, pinag-aano ko ng banyo. Ganun mga amo sa abroad. Hanggat makakatipid sila. Driver ako dati sa Saudi, pinaglilinis ako ng loob ng bahay. Pinagmamapakurusan. Yung mga ron, mga banyo nila. Pati yung mga mating na aanihin ko yan. Para ako patulog doon. Halugin natin. Pahin natin sa bubong baba. Tapos mamaya pagtulog nyo, elevate nyo lang to ha. Biyahe pa kami Mamaya pagtulog nyo ha. Mamaya gabi. Bas. Uwi ka din ng Ilocos. Ay, hindi pagka Naku, pagka uwi pa kayong Ilocos, di ba? Ilocos pa pala to sila.
Medyo mamamaga pa to, pero makakabawi rin ito kinabukasan. Basta tatandaan nyo, pag uwi nyo nga, 12 hours ang nilukos eh. Oo. 12 hours. Bukas pa pala kayo makakawin ng madaling araw. Ay susunod na araw pa kayo makaka-recover. Kasi prolonged sitting na may ano, magsuswell pa talaga yan. Hindi naman swell ang tawag dun eh. Manas nga. Oo. Pindot-pindutin mo siya, okay lang. Pero yun nga, i-elevate mo lang yan. Nanibago lang yan. Ganun talaga yung mga nag-upload. Pero nakaka-recover din yan. Okay? Oo. Sige. Yan ang tamang pagtayo. Tignan mo yung likod mo ngayon. Uling hawa. Okay? Tanda mo yung tinuro ko sa'yo. Ha? Opo. Yun. Okay? Yun Basta lang. pwede.